Ngayong araw ay siksik, liglig at nag-uumapaw ang blessings ng mga nakuha natin. Kaya't tayo'y nararapat na magpasalamat palagi. Kaninang umaga ay tumambay-tambay nga lang ako dito sa garden namin. Hi everyone! Kaninang umaga pala ay nutusan kami ng tatay ko na bumili nga ng pangmeryenda para sa mga gumagawa sa bukid. Doon nga daw kami pupunta sa pinsan ko. Kaya't sabi ko, teka lang at kuhanan ko nga siya ng konting gulay. Sobrang hilig nga kasi nun ng gulay. At medyo matagal-tagal na rin yung last na bigay ko sa kanya. Konti nga pala yung gulay namin ngayon dito. Since itong talbos ng saluyot yung marami, kaya ito nga yung kukunin ko. Masarap nga to yung tinimtim na saluyot. Yung niluluto lang sa bagoong isda. Tapos lalagyan ng konting asim. Halos nga hindi ito nakukuhanan. Hindi na rin kasi ako nakakapagtinda ngayon dahil wala ngang mga gulay. Saktuhan nga lang for personal consumption. Kaya kahit marami itong saluyot namin, hindi naman pwede na ito lang yung ibebenta ko. Meron pa rin pala mangilan-ilan na pechay dito kaya't kumuha na nga rin ako ng konti. Sobrang papangit na nga nung mga gulay ngayon. Sobrang nalalanta at na-dry nga sila ngayon. Halos 2 weeks na rin kasing mahangin dito sa amin. Akala mo talaga bumabagyo siya ng hangin. Wala namang ulan pero mahangin talaga buong araw. At bago maubos to ng insekto, ipamimigay ko na nga lang to kay Mama Joy. Kahapon nga galing din yung isang auntie ko dito. At mustasa nga yung pinamigay ko naman sa kanya. Mas okay na kasi yung namimigay kesa masira lang siya dyan. Ito na pala lahat ng ibibigay namin. Fast forward, papunta na nga kami dito sa bahay nila at naabutan ko nga tong si Amina. Hi! Hi! So, gulay? Yun, gulay? Yes! Pagka-uwi nga namin ng bahay ay dali-dali nga ako nagpunta dito sa likod bahay. Bigla kong naalala tong bunga ng papaya. Kahapon ko pa nasilip yan na medyo hinog na nga siya. At ngayong araw ko naisipan na pipitasin. Nakakatawa nga at iisa na lang yun natira. Yung ibang bunga kasi ay ginamit namin na pangluto ng tinola. At ito hindi na namin nabalikan para kunin. Tapos ngayon ay hinog na nga. Tuwang-tuwa talaga ako na mitas netong papaya na to. Kasi hindi nga lang to yung harvest namin ngayon. Nilabas na rin kasi ng tatay ko yung mga hinog na saging. Itong deep pig at kantong. Yan yung tawag namin sa Ilocano. Sa sobrang katuwaan ko ay hindi ko talaga mapigilan na hindi ito photoshoot. Habang kumukuha nga ako ng video and pictures dito ay tawang-tawa yung tatay ko talaga sa akin. After photoshoot at video, tatanggalin ko naman na siya sa buwig. Hindi lang kasi para sa akin to. Maghahati nga kami sa kabilang bahay. Mas konti pala yung kukunin ko dito dahil mas marami naman sila sa kabila. Sa galing ng tatay ko na magtanim ng kahit ano-ano dyan, ngayon ay pinapakinabangan na nga namin. May mga dalandan din kaso hindi pa siya masyadong hinog. Kaya't for now, eto muna yung prutas natin. Ito yung kagandahan kapag na-practice mo talaga yung backyard gardening. Kahit sa paso nga, pwede ka talaga magtanim. Pagkahatid ko ng mga prutas, nagpunta naman kami dito sa bukid. Kasama ko si Papang at si Kuya Allen. Naghatid nga kami dito ng merienda nila. Nakakalungkot talaga yung nangyari dito sa bukid namin. I'm sure lugi talaga to. Dahil sa sobrang delay ng pagre-repair nila, inabutan nga ng bagyo at ganito yung nangyari. Nung unang attempt, hindi nga kinaya at nalubak-lubak na lang yung repair. Ilang araw ang nakaraan ay hindi na nga nila binalikan. Second attempt, panibago namang repair yon. At ganun din, lubak-lubak nga siya. Hindi talaga possible na repair na yung magha-harvest ngayon. Kaya't ending, yung pagha-harvest ngayon ay yung traditional way. Yung gagapasin ng mga tao ng mano-mano. Tapos iipunin bago nga ipatreser. Tapos ang nakakalungkot ngayon, sobrang laki ng gastos tapos ang baba naman yung presyo ng palay. Imbes nga mag-i-stock na lang sana kami nang ipapagiling para sa bigas, nag-decide na lang kami na ibebenta lahat dahil ganito nga yung panahon. Ganito kahirap nga yung farming. Hindi lahat ng panahon ay panalo, pero kadalasan ay tabla lang. Kaya't sana sa mga consumers na kagaya namin, pahalagahan nga natin yung mga bigas. Dahil dugot pawis yung pinanggagalingan niyan. Iwasan natin magsayang ng kanin. Sa ganung practice, yun yung nagpapakita na pinapahalagahan natin at nagpapasalamat nga tayo sa lahat ng effort ng mga farmers dito sa bansa. Huwag nating hintayin na magkaroon pa tayo ng food shortage. Huwag din natin i-take for granted na may pera naman kasi tayo kaya kayang-kaya natin bumili ng mas marami pang bigas. Kasi maling-mali talaga yun.
Pagkatapos naming maghatid ay uwi na rin kami ng bahay. The time of recording and editing, tapos na nga daw sila ngayon at umuwi na rin yung mga nagha-harvest. O siya, hanggang dito na lang muna ulit ha. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.